Hello guys, welcome to my vlog. Today, my mama will share you how to make boiled icing. Watch this. Hello everyone! Unang-una, magpapasalamat muna ako dahil more than 600 subscribers na tayo. Thank you dahil sa inyong suporta at pagtitiwala. At ngayon, paninindigan ko yung sinabi ko na majority wins. Kung ano man yung pinakamaraming request sa akin, yun yung iba-vlog ko. At ito ngayon, iba-vlog ko na ang aking super stable boiled icing. Ang mga kagamitan sa paggawa ng boiled icing, dapat meron kang electric mixer, pwede stand mixer or hand mixer. At meron kang spatula. At ito din, yung ano to? Saucepan. Dito, ilagay yung sugar for sugar syrup. Before tayo magluto guys, siguraduhin muna natin yung mga kagamitan natin sa pagluluto ng boiled icing. Importante yung mixing bowl natin ay super tuyo. Tuyong-tuyo talaga, malinis. At ito din yung mixer natin. Kailangan walang iiwang mga ano-ano dito sa ating electric mixer. Kasi, isa din yun sa nakakasira sa ating boiled icing. Like for example, kanina, nagbibit ka ng whipped cream or buttercream, di ba? Oily yung si whipped cream at buttercream at hindi masyadong maganda yung pagkahugas. Meron pang naiiwang mga ano dito, hindi niyo namalayan. Tapos, ngayon, magluluto kayo ng boiled icing. Siyempre, yung oil dito, malagay dito sa boiled icing na niluluto mo. Kaya, isa din yun kung bakit naging palpak yung boiled icing natin. At pangalawa guys, itong saucepan na gagamitin natin for boiled icing, dapat exclusive lang talaga for boiled icing to ha. Dapat hindi ito gagamitin kung ano-anong lulutuin natin. Ako nga, ito lang talaga yung gamit ko for boiled icing. Hindi ako dito nagpiprito ng isda or something, nagpapaksiw ng isda. Kasi bawal yon. Kaya isa din yun nga nakakasira sa ating boiled icing, yung mga kagamitan natin na hindi natin alam na yun pala yung dahilan kung bakit napalpak tayo sa ating boiled icing. Marami kasi sa ating mga kapwa kong baker, lalong-lalo na sa mga baguhan pa lang na nag-i-struggle sa paggawa ng boiled icing kasi marami akong nababasa ng mga post sa page natin, sabi sila na bakit yung boiled icing ko hindi tumayo? Bakit palpak yung boiled icing ko? Bakit ganito yung boiled icing ko? Sinunod ko naman yung recipe ko, sinunod ko naman yung measurement ko. Yung recipe natin, isa lang guys. Halos magkapareho lang tayo ng recipe sa ating boiled icing. Yung basic recipe kasi ng boiled icing is egg whites, sugar, at saka cream of tartar. Pero siguro magkaiba lang tayo ng procedure. Ang mga sangkap ng ating boiled icing guys ay 3 eggs, large, 250 grams white sugar, lagay nyo sa saucepan, 1 teaspoon of cream of tartar. Kailangan hatiin nyo to guys, ilagay nyo sa sugar yung 1/2 teaspoon at saka yung 1/2 teaspoon din ilagay nyo para sa egg mixture. Salt, 1 pinch of salt. Dito nyo ilagay sa sugar syrup para masali pagkaluto ang ating salt. 1 pinch lang ha, ganito oh. 1 pinch. At 1 teaspoon vanilla. Dito ilagay sa sugar syrup. Na-over na kasi yun. Konti na lang. Nadamihan ko yung paglagay. Ito na lang, oh. 1 teaspoon. Kasi 1/2 teaspoon ito. Again, guys, ang sugar at saka kalahati ng cream of tartar natin, dito ko nilagay. At saka yung 1 pinch of salt at vanilla. Isali natin dito pagluto. At ito namang for meringue. Nandito na ang ating kalahati din ng cream of tartar. So, lagyan na lang natin ito ng egg whites.
dapat yung eggs nyo is fresh para maganda yung pag-separate ng egg yellow at saka yung egg white. Ganito lang, oh. Wow! Dapat wala talagang mahuhulog na egg yellow kasi isa din yung na makasira sa ating boiled icing. Pag malagyan ng egg yellow na kahit konti. Very sensitive kasi itong si meringue. Kaya nga bawal ito na gumamit tayo na hindi tuyo. Kailangan tuyong-tuyo talaga ang mixing bowl natin. Careful tayo sa pag-separate ng egg yellow at saka yung egg white. Kahit konting patak lang ng egg yellow o malagay dito sa ating egg white, wala na. Palpa ka na. Kaya isa din yung dahilan kung bakit nasira yung bird icing mo. Kahit sinunod mo naman yung instruction, kahit sinunod mo naman yung recipe. Ayan. Ito na ang 3 pieces na egg white at saka yung cream of tartar. At ito, lagyan na lang natin ng 1/2 cup of water para ready na natin siyang lutuin. Ito yung ating sugar syrup, guys. Hintayin na lang natin siyang mukhang sticky na siya hanggang sa maluto at pwede na natin ilagay sa ating egg mixture. While niluto pa natin yung sugar, guys, i-on na natin yung ating mixer para ma-beat na yung egg whites natin. Medium speed lang, guys, ha. I-check natin ang ating sugar syrup, guys, kung okay na ba. Para malaman natin kung pwede na siya. Kuha lang kayo ng spoon. Parang may water pa siya. Hindi pa siya luto. Kailangan yung pagka ganun yung super sticky na talaga siya. Yun ang luto na. Pwede na siyang ilagay sa ating eggs. Ayan, luto na ang ating sugar syrup, guys. Ilagay na natin ito sa ating meringue. Dahan-dahan ang paglagay, ha. Medium speed pa rin yung ng mixer natin. At pag nalagay mo na lahat yung sugar syrup sa ating egg whites, saka na i-high speed. Binit ko siya mga 4 to 5 minutes. Yan, super stable na ang ating boiled icing. I-check natin yung boiled icing natin, guys, ha, na super stable na siya. So, stiff peak na siya. At tayong-tayo na yung boiled icing natin. Ready ko na to siyang i-frost sa akin 8x4 na cake. Sa one recipe, 1 tier na cake yung magagamit ko dito. Yan. Hindi talaga ito basta-basta malulusaw.
Maraming salamat sa inyong panunood, guys. At huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated pa rin kayo kung anong i-vlog ko next time. Bye-bye!